Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Anselmo. Hindi na kaya ng katawan ko. Sayang. Hindi ko na masasaksihan ang pagtabas sa matamis na bunga ng lupa. Hindi ko na rin matitikman sa taong ito kung gaano pa ito pinatamis ng Diyos. Huwag ka munang sumuko, Rafael. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Anselmo, yaman din naman na mawawalan na yun ng silbi at manaw ko. Ibaon mo na lamang doon sa buhok na kung saan tayo nanindigan ako. Laban sa pananaw. Doon sa burol na dalaw lupahin ko. At isabay mo sa araw ng aking libing. Rafael. Ipangako mo sa akin, Anselmo. Pangako mo. Rafael.
Gusto ko makausap ang aking abogado. Ano po yun, Don Rafael? Francisco, huwag mong kalimutan na dapat usapan natin. Nangangamba ko. Binigay ko ng lahat. Pati kaliit-liitan niyang dahitingan. Pero nalustay lamang. Kapag dumating, ang sandaling matagal ko nang kinatatakot. Pangako mo sa akin, Francisco, hindi mo papabayaan si Carmela. At ikaw nang bahalang lumunta sa lahat. Maaasahan ko ba, Francisco? Maaasahan po ninyo. Carmela. Lumapit ka. Hindi ka dapat umiyak. Ang pupuntahan ko ngayon ay katahimikan at kapayapaan. Dito niyo ako ilibing. Upang ako'y maging sangkap ng ating lupa na nagbibigay tamis sa ating mga panahon. Kaya ng tamis ng pagtatanggap sa aking kamatayan. Carmela, ikaw ang pinakamatamis na bunga ng aking buhay. Mahal kita. Mahal din kita, Papa. Nagustuhan mo ba? Pang-ilan na ba ako sa binigyan mo ng ganito? Hindi ka pa ba nagtitiwala sa akin? Mahal kita, Luis. Huwag mo lang sana akong paaasahin. Birio. Tandayan ang katapatan ko sa'yo. At kung sasabihin mong katibayan niya ng panluloko, ngayon din amin ko. Yan. Ito na. Yan. 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 Sige ba? Yan. Sige ba? Yan. Yan ay yan. Yay! Panalo naman ako! Lo! Oh. Panalo na naman ako. Talo na naman ang inay. Inay, kahit pa sa perdigana, talo kayo eh. Sige ka, kayang-kaya mo ako ha. Pagdating ng hintay mo, manda ka. Tataluin ko rin yun. Practice na ako ng practice eh. Lo! Ilan ba darating inay? Hindi pagkatapos ng pasakada sa San Joaquin. Itay, alam na kaya niya nangyari kay Don Rafael? Nakarating na yun sa kanya. Sa taglay na kapangyarihan at kabaitan ni Don Rafael, magiging bukang bibig ang kanyang pagpanaw. Napakabait niyang tao.
Nakalulungkot isiping iniwan na niya tayo. Pero alam ko, mananatili siyang buhay sa alaala ng lahat, lalo na sa mga taga rito. Ay, nako. Minsan, kung ano pa yung hindi mo inaasahan pang nangyayari. Ate, tingnan mo bigay sa akin, Luis. Engagement ring. Ang ganda, no? Oo, wet ng bote lang yan. Meng? Ano sa palagay mo, ate? Sa akin, tama lang. Kaya lang, mabuti siguro sabihin mo sa Kuya Julio mo yan. Kilala mo naman ang ugali nun eh. Mas mahigpit pa kay Itay. O sige, ate. Babalikan ko muna si Luis. Inay, laro tayo ulit.
Magandang araw din sa inyo. Attorney, ang mga kinumbida ni Bang ito ay may karapatan para marinig ang testamento ni Papa. Opo, Miss Monte. Attorney, sino yung lalaki nakaupo? Makikilala niyo rin siya pag binasa ng testamento. Sige, simulan niyo na. Mga kasama, sisimulan na natin. Ako, si Don Rafael Mendez Samonte, ang may layang nagpapahayag sa mga kinauukulan tungkol sa aking maiiwang ari-arian sa sandaling ako'y sumakabilang buhay. Bilang pagtanaw ng pagkilala sa katapatan ng aking mga tauhan, ipinamamana ko kay Estanislao Maglalang, ang aking masunuring kusinero, ang lupang kinatitirikan ng kanyang bahay sa may ilog na pinagyamanan niya mula pa sa simula. Ikalaway, ang aking magaling na hilot at tagasilbi ng pagkain na si Demetria Cunanan. Ipinagkakaloob ko rin ang lupang kinatitirikan ng kanyang bahay sa may Ilaya, kasama na rin ang mga manok at itik na kanyang ilagaan. Bang, hindi mo na maiiwasan si Luis. Alam kong may isip ka na, Lirio. Nagpapaalala lang ako. Marami na tayo nabalitaan tungkol sa kanya. Ayokong masaktan ka. Nangako siya sa akin, Kuya. Naniniwala ako kay Luis. Ang ibinigay niyang ito sa akin, ang pinagbabatayan ko. Gusto ko lang yung lumigaya ka, Lirio. Salamat, Kuya. Ngayon ka ba dito, Lirio? Hindi ho! Sasabay ho ako sa inyo! O paano, Kuya? Babalik na ako sa tindahan. Sige. Okay, yung dalawa. Baba na kayo dyan. Tay, tama tayo mamaya, ha? Sige. Sa tama eh. Parati ka naman talo ng tatay mo. Ano talo? Dalawang beses ko na nga natalo, itay eh. Pero nakakalata man akong nagpapatalo lang ang itay. At yun lang itay eh. Talo ko na kahit sa Perdigana. Talaga. Ilang paso ko nga eh. Anong malay mo, itay? Maitlog ko rin kayo. Tignan natin. Sige.
tatay mo, lalabanan mo sa dama. Bakit? Marunong ka bang dama? Hindi. Hindi ka naman pare. Eh, matay mo. Gusto mo? Hindi nga ako marunong eh. Yun nga ang gusto ko eh. Yung hindi marunong, para panay panalo. Ang lupa sa Tumana na tinaniman ng gulay ni Anselmo Magsalin ay mapapasa kanya na rin na sumasakop din sa kanyang kapirasong lupa. Ito'y may kabuuang 50 hektarya. At sa huling bahagi ng aking testamento, lahat ng aking naiwang ari-arian, maliban sa mga nauna kong ipinagkaloob, ay pinamamana ko sa aking anak na si Carmela Samonte bilang solong eredera ng aking angkan. Ang nakalagda, Don Rafael Mendez Samonte. Hindi ka solong tigapagmana, Carmela. Kung ang karapatan mo kay Don Rafael Samonte, ay karapatan ko rin. Sino ka ba? Sino ako? O si Ramiro Samonte. Bumugo sa'yo. Ay siya rin bumugo sa akin. Ibang puwerta lamang ang pinagdagsa mo. Anak ka rin ng papa. Anak rin? Ang ibig ko bang sabihin na ako ang ilihitimong anak ng papa? Kawawa akong kapatid. Para malaman mo, walang ilihitimong anak. Pero may ilihitimong magulang. Katulad ng ina mo. Oo, pinakasalan ng papa ang nanay mo. Pero ang mama ko, ang una niyang minahal at pinakasama. Hindi ako nakikipagtalo sa'yo. Kaya lang ako nagtatanong. Dahil ngayon lang kita nakita. Ano bang kailangan? Naparito ako para kunin ang para sa akin. Bilang anak ni Don Rafael Samonte. Anak nga po siya ni Don Rafael Samonte. Itong aking katibayan. Ang partida de Bautismo. May pirma ng papayan. Bakit? Mahirap ang tanggapin. Nang dugo sa ugat ko ay kakulay ng dugo mo. Siete, 18, 19, 2,000. Ayan. Ito po, kompleto po yan. Hindi ko na bibilang ito. Alikwana. Sigurado sakto na ito. No? Opo, sakto po yan. Salamat to. Para kung ano man. Na, halika na. Mauna ka na sa palengke. Anselmo! Ano? Todi, ano? Magandang araw sa'yo. Oh, ano ba? Magandang araw din naman. Ano ba itong lilingkod ko? Sinamahan ko na sila Quintero at may pinag-utos yata si Mr. Samonte. Yan si Anselmo Magsalin. Magandang umaga. Nakita ko na si Samas yun eh.
Initusan ako rito ni Mr. Samonte. Naalukin kayong ipagbili ng lupang ipinamana sa inyo Don Rafael. Uy, hindi ko pinagbibili yun eh. Mabuti nga ako binabayaran pa kayo. Hindi naman sa inyo yun eh. At ang isa pa, masama akong mapapaya si Mr. Ramiro. Totoo naman, Selvo. Tutuusin mo eh. Kay Mr. Ramiro sa monteng lupang yun. Tirahin mo na lang. Ang totoo nito, hindi naman para sa akin lang yung lupang yun eh. Yun ay pamamahagi ko sa mga matatandang sakada rito na may malalaking pamilya at mga walang sariling lupa. Yun ang usapan namin ni Don Rafael bago siya namatay. Patay na yung iniintindi mo eh. Mga buhay ngayon ang isipin mo. Saka yung mga sakadang walang lupa. Mas importante pa ba naman sila kaysa sa bago nating amo? Tara anak, malas tayo. Alam mo, attorney, ngayon ko na pagsanto na ikaw pala yung natatangay na ng ibang agos. Baka nakalimutan mo kaya ka kinuha ang abogado ni Don Rafael. Para tingnan at suportahan ang kapakanan ng mga tabasero. Hindi ang ganyan kung ano nung pinagsusulsul mo sa akin. Patakaran yun ni Don Rafael. Kaya naman tayo nabigyan ng mana dahil binilog niya ang ulo na matanda eh. Kaya, attorney, huwag mo ko insultuhin, ha? Ikaw palang walang kwentang tao. Umalis na kayo at baka kung ano pa magawa ko sa inyo. Itay, huminahon ho kayo. Teka, sandali, anak ng kamote naman. Sandali, anak ng kamote. Ay, pwede naman kayong siguro magpaliwanagan eh. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Ano? Baka i-demanda kita. O, di mag-demanda ka. Kung nung panulapon, di ako natakot sa mga sakag. Sa'yo pa. Attorney Pulpol. Nadinig mo yun. Ininsulto ako. Tama na. Ikaw magkikitistigo at demanda ko dito. Ikaw naman, Torres, sabat ka na sabat! Ayaw natin si Ramiro ang dumiskarte nito. Ayaw nila pagbili ng lupa, ano magagawa natin? Pasensya na ho kayo. Siguro hindi lang kayo nagkaintindihan. Aalis na ho kami niya. Sige po. Sarasal mo. Ayun na, Torres. Sino may utos na buwasan ng sweldo namin? Sino pa? Si Mr. Samontes? Bakit? Nagkulang ba kami sa trabaho namin? Nagpalo ba kami? Nagnakaw ba kami ng oras? Abay. Nakukuha na kami sa pagtatrabaho. Hindi pa namin makukuha ng buwan dapat isweldo sa amin? Di ba? Ha? Ginawa ito kung sweldo nyo. Dahil tumaas ang halaga ng pataba ng pananim. Hindi tama yan. Saka problema nyo na yan. Kami ba papasan? Saka hindi ganyan ang palakad ni Don Rafael. Lahat na lamang pinakialaman mo. Saka alam mo, lahat ng mga tao rito, mga trabador, hindi conforme sa mga ginagawa mo. May karapatan ako makailang. Dahil anak ako ng dati mong amo. Kahit ba anak ka eh. Lahat ba ng mga gusto mo, gagawin mo? Ganun ba? Hindi ako papayag. Ibigay mo nga lahat ng pera. Walang pilitan dito. Kung hindi ka konforme sa kagustuhan ko, huwag ka magtrabaho dito. Hindi ikaw magpapalis sa akin sa trabaho ko dito. Wala kang pakialam. Dahil ang kausap namin dito, si Senyorita Carmela. Dahil ikaw, anak lang sa labas. Kabestre. Bakit? Totoo naman sinabi ko ha. Talaga naman anak sa labas to eh. Hoy, tanda! Pagsisisihan mo lahat ang sinabi mo. Huwag mo kong takutin. Ayaw kang tama. Matigas talaga yung Anselmo Masalin. Binantaan pa nga si attorney. Anak na kamuting matanda yun, talagang palaban. Kailangan na natin kumilos kagad, Tero. Dumadaming problema natin. Magbigay tayo ng halimbawa sa mga trasero para matawag sila. Sino nagbigay sa'yo ng karapatang makialam sa pamamahala dito sa asyenda? Pati ang mga tauhan mo, nakialam na nanakit pa ng mga sakada. Binawasan mo pa ang kanilang mga sahod nang hindi sinasabi sa akin. Carmela, para sa iyo naman itong ginagawa namin. Ayaw mo nun? Mas malaking kikitain mo. Hindi sa paraan mo, Ramiro. At gusto kong malaman mo, nung nabubuhay pa ang papa, inuuna niya ang kabutihan para sa mga sakada kaysa pang sarili niyang interes. Ganon talagang plano ko.
Ayokong konsintihin lahat ng kalokohan nila. Gusto ko ipakita sa kanila na merong disiplina dito sa asyenda. Tignan mo ang ginawa nila kay Papa. Pinola, pinaikot-ikot. Kaya nawili. Kung nakuha nilang lokohin ng Papa, hindi ako. Iba ako. Kaya pirmahan mo na yung papeles. Hindi ko pipirmahan yun. Kung noong hindi kita binibigyan ng karapatan, ay inabuso niya. Ano pa kaya kung ibigay ko sa iyo ang gusto mo? Alam mo, Ramiro, hindi dugong sa monte ang dumadaloy sa iyong ugat. Marahil, dugo ng iyong ina. Mong idamay ang mama ko dahil hindi ko pinapakilman ng ina mo. Alam mo, nakahuli ako ng ganito kalaking tubo. No, ganyan kalaki? Oo. Meron bang ganyan kalaking tubo? Oo, meron naman ganito kalaking tubo. Baka artado na huli mo. Ako naman, nagbibiro ka ata. Lugaw yun. Tay! Ano ibig mo sabihin, Atty? Nagpapaalala lamang ako sa iyo, si Mr. Samonte. Nakita naman ninyo siguro kung anong klaseng tulong na ibigay ko sa inyo sa legalidad ng mga papeles na hawak ni Carmela. Alam ko anong dapat gawin. Pero alam ko rin kung kailan tututol. Kaya nung nangyari sa tabaserong si Cabestre, dating sa krimen, ibang usapan na. Ayaw kong masangkot sa mga ganong klaseng kaso. Kaya yata kami ang pinagbibintangan mo sa pagkapatay ng tabaserong yon. Wala akong kinalaman dyan. Madali hong magkaila, Mr. Samonte. Pero sa ganitong kaso, sisingaw at sisingaw din kung sino dapat managot. Nagkataon naman na ako ang abogado ng mga tabasero. Pag sinampay ito sa husgado, malamang na magkakaroon kayo ng problema. Kung iwan mo kaya ang mga tungkulin mo sa mga tabaserong yon, sa amin ka na lang. Para walang problema, hindi ba? Ano bang gusto mong paunang bayad? Pera? Lupa? Lupa. Hayaan mo. Bibigyan kita. Oliver Challenge! Lumapit dito! Gusto ka makausap ni Mr. Samonte?
Ramiro, ano ba ginagawa natin dito? Puro tubuhan to ah. Pwede ka lang dyan. May kakausapin lang ako. Akala ko ba magsiswimming tayo? Mamaya. Huwag niyo magsalin. Ako nga ako. Doon sa kabila. Ikaw pala si Julio magsalin. Alam mo ba na binibili ko sa itay mo ang lupang pinamana sa kanya ng papa? Pero napahiya ako. Dahil hindi doon niya pinagbibili kahit na magkano. Ngayon, bago pa uminit ang ulo ko, ikaw ang aalukin ko. Gawa mo ako ng pabor na mabalik sa akin ang lupang yon. Lupa ng itayor, hindi sa akin, Mr. Samonte. Mahirap ang inihingi niyong pabor. Dahil kung ano ang pasya ng itay, ay hindi ko na maaaring baguhin. Anong mas gusto mo? Baguhin kong pasya niya sa marahas na paraan. Umbisin mo, itay mo! Masamang mainis yan! Hoy! Ilagay mo sa ulo mo to. Lahat ng gusto kong mangyari dito sa asyenda ang mangyayari. Lahat ng tumutol ay hindi magkakaroon ng pagkakataon para magsisi. Bakit? Takutan ba ito? Lahat ba ng mga taong gusto yung pasunurin na ginagamitan niyo ng pwersa? Anak ng kamote, dahan-dahan ka ng pagsasalta ha. Baka hindi ka namin matansya. Bakit mangyayari din ba sa akin ang sinapit ni Cabestre? Na pinahatak sa karton, patapos patayin. Pinagbibintang mo ba? Sigit mo alam ang kasagutan ng tanong mo. Sa susunod na pumalag ka sa akin, hindi ka lang gagapang sinuha. Alisin yan! Sana sa susunod, huwag kang basta susugot. Tignan mo ito na nangyari sa'yo. Sinaktan ka nila. Wala nga naman to, Julio.
Para sa akin, ay masigit na masakit ang makita kang sinasaktan. Binago nila ang mga patakaran ng yumaong Don Rafael. Isa na ang pagpapalayas sa mga matandang tabasero at ang kanilang pamilya. Ipinakikita lamang nila na wala na silang ginagalang sa kahit na sino sa atin. Katulad ng nangyari kay kasamang Peste. Sino sa palagay niyo ang may kagagawa noon? Wala ba tayong malalapitan kasama ng answer mo na hanggang magay masupil ang kanilang pagmamalabit? Sino pang mahihinga natin ng tulong? Samantalang ang taong maaari nating asahan ay bubaliktad na sa panig nila. Senator ni Francisco, cancel mo. Huwag mo nga banggitin sa akin ang pangalan ng ulupong na yon. Umukulog dugo ko. Kaunting hinahon. Abogado yun. Mahirap kalaban yun eh. Kahit na abogado pa siya, hindi ko siya sasantuhin. Kasil mo, nandiyan dyan ang mamanugangin mo. Wala kayo siyang magagawa. Naku, edi lalong walang nangyari. Balita ko pati mga pulis na nakadistino sa atin dito, binantikaan na ni Navero ang kanilang mga nguso. Totoo ba yun, Luis? Totoo ba ang balitang yun? Hindi totoo yung mga kasama. Kung nakikita niyo mang malapit kami sa grupo ni Mr. Samonte, yun ay dahil sa pakikibagay. Huwag niyo sanang bigyan ng kulay. Maaaring nalaman, Luis. Pero maaaring patunayan ang sinabi ko. Pati nga happy nyo, sunod-sunod sa kagustuhan ni Mr. Samonte. Lumusot yan. Tirahin na natin. Wag, huwag mo nang tirahin. Sabay na tayo. Tira ka ng tira eh. Magpipisis tayo tuloy. Ikaw kasi, bagal-bagal mo eh. Hihintayin ka ba niyan? Huwag ka na nga maingay. Bubulabog lang to eh. Buti pa, lapitan na natin. Bago ka ba? Maghintayin na lang tayo dito. Ang labas nga. Chuck, Ayun yan! Narito, nakatakbo na. Ikaw kasi, ingay mo eh. Tira ka ng tira. Ayun nakita. Kung nga ito mabagal eh. Nakikisihin mo. Yoko na nga. Hindi na lang ako. Ano mo to? Para yun lang eh. Teko na. Hanapin natin. Yoko na. Hindi na lang ako. Yoyong. Yoko na. Yoyong, dito lang yun. Yoko na. Hindi na lang ako. Bahala ka. Senyor Tamonte, bakit niyo ako dinala rito? Magpapalala kayo sa akin. Maawa kayo sa akin. Wala naman ako masamang ibisyo. Maniwala kayo. Wala naman akong masamang instruction sa mga sinabi ko. Maniwala kayo sa akin. Di ba gusto niyo magkaroon ng parte ng lupain ng papa, attorney? Ibigyan kita ngayon. Mula dyan sa tinutuntungan mo, hanggang sa kayang abutin ng iyong paningin, ang magiging iyo. At dadagdagan ko pa ng kapiraso para sa iyong libingan. Mabigat na paratang yan. Lalo na sinasabi mo, hindi ka nakakita ng pagpatay. Kilala ko ang nakasaksi, Hepe. Hindi siya magsisinungaling sa akin. At naniniwala ako sa mga isinumbong niya. Bakit hindi siya pumurito at magbigay ng statement? Meron ba siya dapat ng katakutan? O hindi paniniwala ng kanyang kasinungalingan? Siya pa ba ang lalabas ng sinungaling? Hepe, naparito ako hindi para makipagtalo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit ikaw ang naglakas loob para magsumbong? Mabigat na kaso ito, Julio. Paano kung hindi mo mapatunayan ang mga sinasabi mo? Kayong otoridad, Hepe. Masigit ang karapatan niyo para patunayan ang mga sinabi ko. Bakit hindi niyo tignan ng bangkay bago niyo ako imbestigahan? Pupuntahan namin. Pero huwag kang aalis ng bahay.
Alam bang oras ay papasyalan kita para punang statement. Kung totoo ito, yung sinasabi mong saksi ang palitawin mo. Siya ang paniniwala ng husgado. Hindi ikaw. Linda, yung anak mo, kaya namimiyas niya sa pagsuot-suot sa tubuhan, kinukonsinti mo. Baka mamaya maahas yun doon. Emeng! Emeng, hindi ka na rito. Ano makakain na? Opo, Itay! Pati nga ta. Itay! Sinabi mo mga polis! Pepe! Kanina kayo at makakain. Ano kung niyo bahay? Pepe, anong ibig sabihin nito? Luis, ano to? Mga Anselmo, may nagsuplong ho sa amin na kayo. Meron mong baril dito. Sir, Pwede na ba yung statement na yan? Pirma mo na lamang ang kulang. Dagdagan mo pa para walang sabit. Hindi ka sasabit, Mr. Samonte. Totoo lamang na binantaan ng pamilya ni Julio si Atty. Francisco. At nandiyan sa deklarasyon mo na inagawan kanya ng baril na siyang ginamit sa pagpatay. Ang problema lamang, hindi na mababalik ang baril mo. Hindi problema yan. Kahit na ilang baril pa, kaya kong bilhin. Ang inaalala ko, yung testigong sinasabi ni Julio. Huwag mong lalahanin yon. Sa tingin ko, natatakot si Julio na ipakilala ang sinasabi niya saksi. At maring malapit sa kanyang taong yun. Kaya ayaw niya ipahamak. Kailangan maging mabilis ang paglitis kay Julio, Hepe. Bago may mangyari pang iba. Ako ang bahala kay Judge Cunanan. Kilala ko siya. At ikaw na ang bahala sa kanya. Alam mo yun. 5 minuto lang o, misis. Oho. Julio, Sinong kasama niyo? si Itay at si Lirio. Andon kausap ang Hepe at si Luis. Julio, ba't nangyari to? Ba't hindi mo ituro sa kanila ang sinasabi mo nakasaksi sa pumatay kay Atty. Francisco? Inay! Para, Nakita ko pumatay kay... Emeng, huwag kang maingay. Bakit ho? At wala kang nakita. At wala kang nasaksiyan. Pero Itay, ako... Basta sundin mo siya, sabi ko. Si Julio nagsabi sa inyo, Hepe. Kundi dahil sa kanya, hindi niyo malalaman ang nangyari patayan. Bakit ngayon siya pa inyong dinidiin at pinagbibintangan? Hindi sa kanyang baril na yon. Ang isinumbong niya wala sapat na katibayan, Anselmo. Hindi gaya ng mga katibayan sinampal laban sa kanya. At sino nagdemanda sa anak ko? Ang mismong may-ari ng baril? Alam lang lahat kung kaninong baril yun ah. Hindi tayong hukuman para humatol, Anselmo. Kung talagang wala siyang kasalanan, lilitaw yun. Pues pagbutihin mo, Hepe. Dahil sino mang kasama sa sabuhatang ito, isasabit ko sa demanda, kahit na sino pa siya. Gawin mo. Walang pumipigil sa'yo. Luis, tulungan mo Kuya Julio. Ikaw lang ang pag-asa namin. Mahirap sa katayuan ko. Baka pati ako madamay. Isa pa, bakit hindi sabihin ni Julio? Kung sino ang testigo, yun ang makakatulong sa kanya, hindi ako. Ganyan ba talaga kahina ang loob mo? O baka naman totoong nabili ka na. Lirio, sa labas tayo mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi kita maaasahan. Lirio! Lirio! Pare-pareho kayong may mantika sa nguso.
Talaga bang hindi mo pipirmahan? Ibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi, wawasakin ko yung mukha mong pinagmamalaki. Diyan ka magaling. Sa pananakot. Sa pagwasak sa mga bagay na ayaw mo. Para sa akin, hindi ka lalaki. Anong ibig sabihin ng mga alagang yan? Para takutin ako. Gaya ng ginawa niyo sa mga sakada. Kay Julio, ngayon ko lang naisip na ikaw ang may kagagawan sa lahat ng mga nangyaring patayan dito. Ang tanong kong sagutin mo, pipirmahan mo ba o hindi? Hindi. Ah, ganun. Masakit pa. Susunod. Hindi lang yun ang mangyayari sa'yo. Uwi ka na yata. Atid ka na namin. Bastos na ito, kinakausap pa! Kakausap kita. Ano ba? Ano ba kailangan niya? Nagmamadali ko ako eh. O, hindi ko nagmamadali ka di atid ka na namin. Hindi na, salamat na lang. Salamat tayo. Huwag, bitawan niyo nga ako. Ito na! Bumayo! Dito kami! Balong! Silaban mo yung tuban! Ha? Silaban mo!
Nakilala siya dahil sa suot niyang singsing. Si Emeng, ang itay. Ang bata nasa bahay. May usapan kami ng itay na magkikita dito. Dapat kanina pa siya eh. Julio, kinakabahan ako. Pinaghihinalaan ng itay ang pangkat ni Ramiro. Hanapin siya. Tumayo kayo rito at huwag kayo magsasya ng panahon. Bakit? Umiwas kayo sa gulo. Maaaring may balakan sila laban sa inyo. Doon muna kayo kahit si Domingo. Pero paano ka? Hindi kita maiwan sa ganyang Huwag mo kalagayan. kailangan, Erlinda. Julio. Sige na, hanapin mo itay. Lumayo kayo rito. Bago mahuli pa ang lahat. Para! Itay! Itay, tayo na ho umuwi. Huwag niyo na ho ituloy kung ano man ang binabalak niyo. Pinatay nila ang aking bunso. Ang kawawa kong anak. Itay, huminahon kayo. Huwag niyong bulagin sa puotang niyong isipan. Alalahanin niyo kami. Si Julio, si Emeng. Paano kami kung may mangyari sa inyo? Habang nabubuhay ang mga putang nang yan, maraming buhay pa ang mawasakin nila. Alalahanin niyo, Itay. Nasa kulungan pa si Julio. Hindi ba maaaringin mo na asikasuhin natin? Isa lang ang alam kong kalutasan. Isa lang. Si Lirio. Ang kawawa kong anak. Itay, makinig kayo sa akin. Utang na loob. Pabayaan mo ako. Itay! Itay, huwag niyo na ako ituloy! Lumayo ka. Itay, maawa kayo sa amin! Muna pa siya ko. Lumayo ka. Itay! Lumayo ka. Lumayo ka. Sorry.
Bakit mga asal mo? Iho de puta ka! Pinatay niyo ang anak ko! Hintayin mo rin! Itay! Siya ang naunang nagpaputok! Maliwanag na naparito siya para patayin ako! Ipinagtanggol ko lamang ang aking sarili! Makinig kayo lahat! Nakita niyo ang nangyari! Pinatay niya ang aking mga tauhan! Inay, bakit wala pang lolo rito? Emeng! Dali-dalian mo dyan! Nay, saan tayo pupunta? Bakit ba tayo alis? Wala ka ng maraming tinatanong pa, ha? Bakit itay? Iwanan lang natin siya. Ay na, Emeng. Dali yan! Pabayaan niyo sila. Wag! Ito sabi ni Ramiro, nadali sila. Ako nang bahala mong paliwanag kay Ramiro. Sige na, Erlinda. Hindi maaari, Sarge! Utos sa amin ito eh! Ganun ba? Erlinda, takbo! Sabi ko na nga ba't kayo naririnig ko eh. Halika na tuloy. Mani ko siya. Ay, no. Halika na. Oh, kamusta na kayo? Nabalitaan namin ang nangyari kay Gikong Anselmo, kay Lito, sa asawa mo. Hindi nga lang kami nakaluwas kagad dahil hindi namin ang trabaho dito. Naiintindihan ko po yun. Ay, teka, kumain na ba kayo? Hindi pa nga ho eh. Napagutom na ho kami. Ito ko lang dumating, ate. Hi, si Erlinda at si Emeng. Erlinda! Emeng! Mano po, Chidami? Mano po? Oh, sandali na nga. Ipaghahain ko kayo, ha? Erlinda, maupo ka. Mukhang bunibigat ang problema ninyo ah. Eh, lalo nga akong sumasama habang nagtatagal eh. Pwede ba, Chong? Pansamantala, dito na muna kami ni Emeng. Kami pa ba naman ang magkakait ng tulong? Eh hindi naman kayo iba sa amin. Salamat, Chong.
Uyang magsalim. Sana bahalang umunawa sa amin, Erlinda. Hiyang-hiya nga kami sa inyong mag-ina. Pero wala kaming magagawa eh. Nakarating na sa amin ang balitang pinaghahanap kayo ng nakaaway ng asawa mo. Eh, nag-aalala kami, baka pag uwi dito ng mga bata, lalo naman maging delikado ang kalagayan namin dito. Alam mo naman siguro yun, di ba? Naunawaan ko po, Ate. Salamat po sa mga naitulong niyo sa amin. Alis na po kami. Mag-ingat na lang kayo. O, Emeng, ikaw na bahala sa inang mo, ha? Erlinda. Pasensya ka na, Erlinda. Yung chadi mo masyadong nervyoso eh. Pero kung gusto mo, meron akong kaplasong lupa niya sa may pana ng bundok. At may mga pananim ako doon. Matagal pa namang ano yun eh. Kaya walang gagambala sa inyo. Maaari din kayo magtanim doon kung anong gusto niyo para sa ikabubuhay niyo mag-ina. At ligtas pa kayo. Wala naman kami ibang mapagpipilian, Chong eh. Wala na kaming ibang mapuntahan. Kailangan namin mabuhay. Siguro higit sa 3 pinatay mo. O kaya nasangkot ka sa isang nakawan. Marami kang tinodas. Pare, mahirap ako magkamali. Ako? Hindi ako kriminal. Hindi lang umubra ang kalokohan ng mga gwardya dito. Nahuli nila ako, nagpupuslit ng alak. Kaya ako kinulong dito sa selda mo. Pero bukas, sa makalawa, laya na rin ako. Ito, ketong to. Bakit? Nanditiri ka ba? Marami pang may sakit na ganito doon, sa libis ng bundok, sa may dalampasigan. Ano bang lugar ito? Ano pa? Di kulungan ang kagaya mong talamak ang kasamaan. Puro kayong mamamatay tao dito. Pag dito ka dinala, hindi ka na makakabalik sa pinanggalingan mo. O ano? Handa ka na ba? Andiyan na yung hapunan mo. Pipirman mo ba ito? Walang kwenta naman lupa nyo. Pagbili mo na lang. Pag hindi mo pinirman ito, lalo ka mapapasama. Hindi ka namin titigilan. Pumirma ka na.
Inay, ang hirap naman dito. Araw-araw na lang, puro tayo trabaho. Kung hindi mo nga ako, pagkikit ng tubig, bubungkal ng lupa, tatanim. Bakit hindi lang tayo makitira kala Lola Pasyo? Kaya kala Nano Openg, may kalaro pa ako doon. Sino bang ayaw? Kaya lang hindi talaga maaari eh. Bakit nga ho? Huwag ka nang maurira at marami pa tayong gagawin. Inay, kung nasa kulungan ho ang itay, bakit hindi natin siya talawin? Sa kalagayan natin ngayon, hindi maaari, Emeng. Pero pansamantala lamang ang lahat. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maaring isang araw, bigla na lang siyang darating. Bihira ako magkamali. Makita ko lang ang tao, sasabihin ko sa iyo kung mamamatay o magnanakaw. Pero nasira ako sa iyo. Alam mo, Julio, tama yung ginagawa mo. Huwag kang basta papayag sa gusto nila Hugo. Hindi ka naman papatay ng mga yan. Dahil nadinig ko sa ibang gwardya, tumatanggap yan ng 3,000 piso linggo-linggo doon sa taong naghahangad sa lupa mo. Eh kung patay ka na, ano pang matatanggap nila? Pero daw ka, pare. Pag pinirmahan mo yan, todas ka. Pinlanong mabuti yan eh. Gaya nung nagpatapon sa iyo dito. Kaya nga napagbintangan kang pumatay eh. Alam mo ba yan si Hugo? Smuggler yan. Masiba sa sugal, masiba sa babae, masiba sa larong dama, masiba sa alak. Larong dama bang sinabi mo? Oh, bakit? Hindi ko kayo makausap ni Nardo. Wala akong panahon makipag-usap sa kawatanak dito na yan. Sandali lang. Warden, magugustuhan po ninyo yung sasabihin ko sa inyo. Kung sa ano? Tungkol po sa dama, meron pong humahamon sa inyo. Dama? Aba, Hugo, ibang klase na yan. Ikaw pa hinahamon ngayon. Sino? Yun ho bang isa sa bagong pasok, si Julio Magsalin? Talagang naghahanap ng sakit ng katawan ng taong yan. Magaling daw po. Magaling. Eh kung matalo siya, meron ba siya ipupusta? Meron po, Warden. Yun daw pong pinapipirmahan ninyo sa kanya ang nakataya. Kung tatalunin ninyo siya, pipirmahan niya. Ah, magaling. Sige. Pero kung kayo daw po ang matatalo, ilalabas ninyo sa karcel, yun ho bang parang living out at hindi na ninyo siya gugulpihin? Living out. Kapag tinalo niya ako, sabihin mo sa kanya, living out siya. Sige. Sige po, sasabihin ko po. Doon, Julio, ang pataniman namin ng iba't ibang kulay at bungang lupa. Diyan ang gagaling ang aming ikinabubuhay at yan din nagmumula ang inirarasyon namin kila Hugo. Ito ba kayo naninirahan? Ito ang ibinigay na tirahan para sa amin, Julio. Dito na kami sinisikatan at nilulubugan ng araw. Nabubuhay kami rito, hindi dahil kami hinihintay pa kami pinapukasan. Nandito kami dahil humihinga pa. Mabuti pa nga yung taong naghihingalo eh. Maraming nananalangin na matugtungan ng kanyang buhay. Kami, simula na mapadpad kami rito, tinuring na kami patay. At yan naman nagtatago yung mga kontrabandistang nagdadaan dito. Halika, Julio, tuloy ka. Pakikilala kita sa pamilya ko. Julio, pamilya ko. Si Claring at si Nene. Magandang araw sa inyo. Magandang araw.
Diyan ka tatakas, Julio. Kilala ko ang mga yan. Hindi yan makakahirit pag ako ang humiling. Kabisado ko kasi ang mga kalokohan nila. Cardo, may kailangan lang ako bago ako umalis. Saan ko ba matatagpuan yung mga aso ni Hugo? Madali yan. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Pero kung meron kayong problema, puntahan lamang niyo ako sa kampo. Hanapin namin yung si Nicolas. Ngayon, kung wala naman ako, hanapin niyo yung kumpare ko si Napit. Tutulungan namin kayo. Paano, Mang Kulas? Mauna na kami sa inyo. Sige. Huwag lang niyong bubuntisin yan, ha? Saan ba tayo pupunta? Basta sumama ka sa amin. Hindi ka maano. Di ba, pare? Oo. Akong bahala dito, pare. Pare, pinasiklaban mo ako noon, ha? Gusto mo pakitaan kita? Sige. Alurin mo. Anong ito, ah? Saan ka man pumaroon, Julio? Dalangin namin ang kaligtasan mo. Sana'y huwag mong kalilimutan sa dakong ito ay may nabubuhay na kagaya namin. Sige na, Emeng. Matulog ka na. Opo, Inay. Tao po. Tao po. Magandang gabi ho. Magandang gabi rin po. Pasensya na ho kung nagambala namin kayo. Malayo lang ho kasi ang nilakbay namin eh. Kung maaari lang ho, kung meron kayong konting kanin o anuman, pwede bang makiamot? Hindi pa kasi kami naghahapunan eh. Tumuloy po kayo. Maupo po kayo. Pagdamutan niyo na lamang po kung ano man ang mayahanda ko sa inyo. Anak niyo ho ba siya? Oo, Wala na ba ho kayong ibang kasama dito? kami lang ho ng anak ko. Huwag na ho. Ako naman bahala.
Paano ho, misis? Aalis na ho kami. Malayo pa ho ang aming pupuntahan eh. Bayaan nyo't makakaganti rin kami sa inyo. Sa inyong kabutihan balang araw. Maliit na bagay lang ho yun. O sige boy, aalis na kami. Sige ha. Inay? Kami tayo? Epe! Sino yan? Bakit ka rito? Setching ito ah. Bakit ako lalapit? Sino ka? Bakit hindi ka lumapit sa akin? Kung ayaw mong mamatay sa kinatatayuan mo, lumapit ka rito. Julio. Isa ka sa pinilihan ko rito, Hepe. Huwag, Julio. Marami ko, anak. Maawa ka sa pamilya ko. Naawa ba kayo sa pamilya ko? Hindi ako, Julio. Si Ramiro. Pinilit ako ni Ramiro. Pinilit o binayaran? Magkano naging halaga ng tsapa mo, Hepe? Huwag, Julio. Kailangan ako ng mga anak ko. Ang mga gano'n nagkawawa pag pinay mo.
Sabihin mo kay Ramiro na nandito ako. At ikaw, Hepe, at ang iyong pamilya. Umalis kayo sa lugar nito. At huwag na kayong bumalik. Nando? Nando? Oo. Gising. Gising kami mga tao. Oo. Walang tatabas bukas at ipaabot nyo sa lahat ng ating mga kasamaan. Maaari bang malaman ka, Levi, kung bakit? Dumating na si William Magsalin at pinararating niya na walang lalabas bukas. Oo, ka, Levi. Maasahan nyo. Maasahan nyo. May usap-usapan na nandito si Julio Magsalin. Kung napapansin ninyo, walang tapaserong lumabas sa tubuhan ngayon. Siya nagutos ito. Alam niyo ba kung bakit? Nilalaso ni Magsalin ang kanilang isipan. Gusto niyang wasakin ang pamamahala ko rito. Ibaksa ang kapangyarihan ko. At agawin ang pamamahala natin dito sa asyenda. Sinimulan niya ang gulo. Tatapusin natin ang madali. Kaya kung sino man sa inyo ang makakapatay kay Julio Magsalin ay pagkakalobang ko ng 100,000 piso. Sige,
Malapit ka! Maraming na Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoon Diyos, sumasa iyo. Kung kang pinagpala, sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Mabagang na Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoon Diyos, sumasa iyo. Kung kang pinagpala, sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Kaparan noong unang-una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Ang unang misteryo sa hapis ay ang panalangin ni Jesus sa halamanan.
Ang pangalawang misteryo sa hapis ay ang paghampas kay Jesus na nakagapo sa haliging bato. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin po kami mga makasalanan. Ngayon, kung kami mamamatay, amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami mga makasalanan. Ngayon, at kung kami mamamatay, amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami mga makasalanan. Ngayon, at kung kami mamamatay, amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami mga makasalanan. Ngayon, at kung kami mamamatay, amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoon Diyos, isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaga noong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoon Diyos, isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaga noong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoon Diyos, isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaga noong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoon Diyos, isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaga noong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoon Diyos, isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Ang panghuling misteryo sa hapis ay pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Binasag yung kapatid ko. At walang awa pa niyang sinulog. Ikaw ngayon masusulog. Ramiro.
Makapagsisimula tayong muli, Julio. Isa na ang mga taong nilayo sa lipunan dahil sa kapansanang hindi naman nila kagustuhan. Kailangan nila ng mga nilikhang nakabukasang palad upang sila'y abutin at ipakilalang iisang lupang ating tinutungtungan na ibinigay ng Diyos para sa lahat. Babalikan ko si Darlene.